feet on the dead. Kasi yung lahat ng nilinis sa pamagitan ng unleavened bread, inilabas ng Pentecost, tapos tsaka tinawag. Siyempre, nakakating ko ulit yung buhay nila nun. May pasabihin ng dalawang kasukang sa mga bibig. So lahat ng pumunta, naghanda. Naghanda sa tinatawag na unang hakbang. First move, first step. Ninyong titignan ko ha. Lahat ng nandirito ngayon, pananaw ninyo yung titignan ko. Depende yan sa puso ninyo kung ano yung natatanong sa aming lahat. Paano yung kinakausap si mga brother Eman, si Lynn, si Peter Wales. Kasi pwede mo lukoy ng sarili mo, pero yung konsensya mo, hindi mo maluloko. Lalabas yan. Mag-asawa, kapatid, sa mga anak. Kasi kung ano nakikita ng bata, sa matanda, siya yung gagayahin. Kaya dapat magiging tayo ng matanda. Siya rin yung makapagpapabago ng mga bagay na yun. So dahil nagtatapos tayo ng tabernacle ngayon, magre-reflect tayo sa on the course ng ating mga activities, no? Yung mga pinagdaanan natin, paano tayo mabot sa ganito. May mga, sabi na kanina, may mga Passover, may mga pinili, pero namang mga pinilit din. Meron namang mga nadala ng agos, pero naman kusang umagos lang na padala sa agos. So marami tayong pinagdaanan. Ang punto, naman yung pinagdaanan yan, ang mahalaga, nakaupo tayong lahat dito. Dito sa tabernacle, aalisin yung comfort zone natin, yung shelter, tapos yung clothing, yung maayos na environment. So ibig sabihin, yung mga bagay na yun, pag nabubuhay po kasi tayo dito sa sanlibutan, yun yung goal natin. Yun yung hinahangad natin. Which is, yun yung mga bagay na karagdagan lang. Kaya po, pag gumaganap tayo ng mga kapistahan niya, pinapabitawan yung pagtitiwala natin sa mga ganung bagay, kundi doon tayo magtitiwala sa nagbigay po sa atin ng mga ganung bagay in the first place. Magandang na habang bata pa, habang kaya pa natin, habang malakas pa tayo, sikapin na po natin. At pag sumikapan,
samantalahin yung pagkakataon makaganap. Kasi kagaya nga po nung sabi ni Kuya Neil, hindi sa lahat ng pagkakataon kasi kayang pumunta. May mga panahon, may mga pagkakataon na gustuhin man natin, pero bakit hindi tayo makaganap? May mga panahong ginaganahan ka magbasa. May mga panahong matamlay, no? yung pagbabasa natin. May mga bagay na dapat nasusubaybayan natin. Bawat chapter na pihit ng pahina ng bawat Biblia. Ang labanan kasi, no, makinig ang labanan kasi, no, pagdating dun sa pagganap, actually hindi yung completion eh. Yung parang pinaka-completion. Para siyang movie. Nating pananampalataya nung una pa. Naririnig ba natin yung salita niya simula nung unang-una natin siya narinig hanggang ngayon? Or kailangan pa natin pagtibayin ito, kaya po may pagkakaisa. Kasi naunawaan ko din po ngayon unti-unti yung sinasabing tolda, kung bakit importante yung kasi doon sa tolda na yun, doon may establish yung salita ng magulang. Ngayon yung salita ng magulang na yun, pag pinapractice po ng bawat isa, nasasanay tayo bawat isa sa isang sambahayan, doon sa ganung pamamaraan, nauunawaan natin yung salita ni Yahweh. Doon tayo nagkakaisa. More than dun sa mga bagay na na-discuss na. Hindi, iba yung antas ng laban ng tabernacle ngayon. I'm sure sa iba sa inyo, more than tayo dun sa mga bagay na pinangangambahan natin. No? Medyo tumataas, no? Yung mga bagay na nagbibigay ng bagabag sa atin. Sa unang bahagi na gusto kong ipunto sa inyo, yung part ng pagpaplano. Kasi yun yung pinakita sa akin yung tabernacle nito. Na si Kuya Amber lagi nagpaplano ng lahat. Ibig sabihin, pag nilatag niya yung mga bagay, mangyayari kung paano niya gusto mangyari. Hindi kung paano mo siya gusto mangyari. Come with me, I'll take you now to a place that you feel for no reason why your heart is turned away from me, and I will make you understand.
ang kaban ni Yahweh sa Israel ay huwag ninyong ipadala ng walang laman. Kung hindi, ano pa man ibalik ninyo ng may handog dahil sa pagkakasala at magkagayoy gagaling kayo at malalaman ninyo kung bakit ang kanyang kamay ay hindi umiwalay sa inyo. So sabi niya, ibalik daw ninyo yung kaban ng tipan ng may laman. So ano ibig sabihin nun? Ano ba yung laman ng kaban ng tipan? Pinalitan nila ng material na bagay yung bagay na nasa loob. In reference daw dun sa pagkakasala, yun yung sabi. Sabi niya, kaya't kayo nga'y gagawa ng larawan ng inyong bukol at larawan ng inyong daga na sumira sa lupain. Sinagot po, kung papalitan namin ng pera yan, papalitan namin ng mga bagay yan, ang sagot, ang response sa kanila, bakit ninyo pinagmamatigas ang inyong puso? Kasi ang hinahanap po, yung kaban ng tipan, ang laman kasi nun bagay na banal. Diba? So yung bagay na banal, hindi mo pwedeng i-replace yun ng mga bagay, ng pera, ng mga bagay na nakikita ng mata ng tao. Papalitan mo yun ng bagay na hindi rin nakikita. Yun yung sinasabi. So, madalas nangyayari sa atin to eh. Ito yung sinasabi ko eh, at one point tayo nagsisimulang sumunod at nagsisimulang umiwas dun sa mga bagay na mali, dun sa mga bagay na nagbibigay sa atin, no? Ng pagkakasala. Kasi minsan pinagmamatigas natin ang puso natin. So parang yung concept ng spirito, yung kaluluwa, sa kayong laman. They are all interconnected. So alam naman natin yung kaluluwa, siya yung nagbibigay buhay sa laman, at yung nagbibigay buhay sa kaluluwa, yun yung naman dala ng spirito. Ibig sabihin, ang inihiwalay natin yung isang komposisyon ng tao na nagmumukhang siya yung husgado. Halimbawa, pipiliin ko dito, pipili ba ako ng makasanlibutan na mga bagay. Pag sinabi kong makasanlibutan bagay, yun yung mga bagay na ikinasisaya ng tao na pansamantala lamang. Birthday. One day lang yan. Pagtapos yun, wala na. Paano kung pinutang mo pa yung bilang ako in terms of numbers, walang ganong nababago, umaangat, nababawasan. Pero, ang punto, nakapapanatili niya yung taong umaasa sa salita niya. Masabi ko kanina, may nababawas, may nadadagdag, meron na nanatili. Tama pa rin yung sabi ng Biblia, may mga nauuna, may mga nauuli. So yung konsepto ng pagpili, na sinasabi, maaaring good choice na ngayon, pero nag-future pa sa kanin, choice ka, depende sa ilalakad mo sa panahon na ngayon. So nakakapunta tayo. Minsan, sabi ko kanina, yung bagay na pinipili natin, minsan napupunta sa pagpili. Napilit tayo eh. Kaya tayo nandito. Pero, paano ba uusbo yung talagang pakiramdam yung saya?
Hoy! Siyempre, magaling nga kumain ng ice. So nakaharap ka, hindi yan yung process. Marap ka pa. Right turn. Marap ka. Right forward, yan. Back. Bye-bye. Diretso! Gusto ka ba nila? Ilagay mo sa harap ng paa mo. Yan. Iba! Yan! Ito ay gigay dito! Ate, ito galawin mo! Alam na masama. So after some sort of time realization, no, doon lang nagpapakita yung sinasabi ko. Mali pala yun. Yung dami ng tao versus dun sa mga tao na nagiging consistent talaga. May sinabi si Tito Noel kanina na may mga times daw na napapalitan, may mga dumadagdag, may lumalabas. Pero despite nun, meron pong mga tao na nananatili despite ng mga circumstances, no, na nangyayari. So which is good, no? At least kahit papano, looking on the bright side, no, meron nagpapanatili ng gawain. Kasi napaka-importante po yun sa isang lugar eh. Sa baluarte po ng Angono, ng Balot, saka ng Boni, napaka-importante po na merong tumatayo at nagpapanatili ng gawain. Again, don't confuse it dun sa lugar na pinagdadausan. Kasi minsan, nalilipat kung sino yung bagay na, kung sino yung tao na pinakamahigpit yung hawak dun sa sabat, siya yung gagawa ng paraan para mapanatili yung sabat sa lugar. Kung ngayon, kung hindi niya kaya, talagang dumadating yung time, gano'n, sinusubok tayo. May ilang mga instance po na yung talagang walang sabat na naganap dun sa, walang pagpupulong, sorry. Hindi walang sabat. Walang pagpupulong na naganap dun sa mismong lugar na yun. Lumipat, nilipat natin. No? Yun ang maganda, no? Sabi ko nga, bagamat hindi nagkakasundo sa ilang mga bagay, nag-a-arrive kami sa isang desisyon na kahit sinong elder ang tanungin mo, yun ang magiging sagot.
hindi pwede, walang elder na magsasabi sa iyo na, sabi kasi ni Kuya Amber, ako nga, ayaw ko nito. Wala kang maririnig na gano'n. Kasi nagkasundo kami, pag nag-usap kami, nag-a-arrive kami sa isang desisyon. How we go there, that's a different story. We treat it as the basic, fundamental building blocks ng community, which is yung pamilya. Diba? Kaya nga pag pumunta kami, lahat ng elder, bisita sa ibang lugar yan, hindi dapat nagkakaroon ng nagkakahiyaan. Although minsan, may mga times talaga na minsan nahihiya. Pero ultimately, kumbaga parang kung ano yung pakiramdam mo pag nandun ka sa balot, tapos lumipat ka ng Angono, tapos lumipat ka ng Boni, diba? Hindi dapat siya mababago. Kasi yun yung sinasabi niya dito. Tuloy tayo. Sapagkat tunay nga na kung kami nasa tabernakulong ito ay nagsisihibig na nangabibigatan, hindi sa ninanasa naming maging hubad, kung hindi ninanasa kaming bihisan upang ang may kamatayan ay lamunin ng buhay. Bibigay ng buhay, siyempre si Yahweh, tama? Agree ba o hindi? Kasi pag tinanggal niya yung connection nun, wala din mangyayari. So, siya pa rin talaga yung nagbibigay buhay. Kumbaga, nandito pa lang nanay, basta supplyan mo lang, ako bahala dyan sa lahat ng pakailangan niyo. Sabihin, parang 80% si Yahweh yung nag-work para sa bata sa loob ng tiyan ng nanay. Siya yung nag-work para mag-work. Siguro ang part lang ng nanay yung instrumento. Tamang kakainin, tamang ipapasok sa katawan. Hindi ako makapagtayo ng tabernakel. Kasi pag sinabing tabernakel o yung tolda, kakumpletuhan siya, kumpleto ko kanya yung pahiga. Pero hindi naman ibig sabihin pag wala kang anak, hindi ka pamilya. May mga narinig ko kasi ako na sabi, hindi naman kami makusigan ng pamilya kasi wala naman Panginoon. Isa kayo ni Yahweh. Tabernakulo kayo. Pamilya kayo. Kung kailan niya i-infuse, kung kailan niya ibibigay yung sudling o yung bunga, nasa sa kamay niya yun. Wala sa kamay. There will be times on this journey all you'll see is darkness, but out there somewhere daylight finds you if you keep believing. So don't run, don't hide, it will be alright.
kinakailangan at marapat gawin at may something daw tayo na dapat makuha inside sa pagganap na yun. So, ito po yung pagkakataon na kung saan nakikipag-duel po tayo sa kanya. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan utos. Pero based po sa verse, marirealize po natin na kahit gaano natin gustong maging mabuti, hindi po pala enough yan para maging matuwid po sa harap ni Yahweh. Ito yung mga taong walang hindi nakabatid ng kapatid. So, I should say mapalad tayo. Tinawag tayo ni Yahweh, nagkaroon tayo ng ganitong pagpupulong, banal na pagpupulong. For me, this is a holy parang communion sa pakikiisa natin sa Kanya. Kaya lang, problema, bawat isa sa atin, ako, lahat ng elder na nasa likod ko, kayong lahat dyan, yung mga nakatayo, hindi natin pare-parehong principal. May mga pinagdadaanan, may mga, alam mo na, may mga sariling buhay tayo. At then, ito yung pinakamapalad, pinagkakaisa tayo. Daniel po nag-aroon siya ng pananampalataya kay Yahweh na hindi siya kakainin ng leon. Po, ginamit siya na para maligtas yung marami. Dahil kasi po, na-predict niya po yung famine sa Egypto. Malinis yung kalooban niya. So, hindi tayo sure kung meron pa ba bukod kay Maria. Yun na nga, hindi tayo sure. So, i-release ba natin yung kaligtasan ng marami para lang sa espiritu na gagamitin din naman para ilabas yung anak sa mundo. Kumbaga, si Maria kasi, nandyan na siya eh. Pero nagawa pa rin nilang sumamba kahit alam nila na meron silang tumatayong leader, which is si Moises. Hindi nila magawang magtiwala. So kahit wala silang nakikita, kahit di nakakapagsalita yung bagay na yun, kahit hindi ko siya nabubuo, nabuo pa rin siya dahil nga yung mga tao is walang tiwala or wala silang pananampalataya sa kahit sa mismong bagay na hindi nila nakikita. Ginawa siya ng tao na merong modified na naging masama yung tao kasi nainig sila kay Moises. So, what more pa kung yung mismong tao? So, dapat yung tao mismo, yung root cause kung ba't nila ginawa yun yung dapat mawala. Si Ruth po, naging loyal po siya nung kay Naomi kahit hindi na po kilala si Yahweh. Sabi na po kay Naomi, kung sinang yung makapangyarihan ay aking makapangyarihan. Kasi yung Obita po, yun po yung pinagbabawal na lalaki, pero nabigyan po sila ng chance dahil kay Ruth. At dahil doon kasi, nagkaroon siya ng pananampalataya kay Yahweh from the start. At saka, accepted niya, tinanggap niya talaga si Yahweh kahit di niya nakikita. Kasi nung Old Testament kasi, nakikita niya na wala pang kautusan. Kaya talagang sumusunod kasi siya eh. Nagkaroon siya pananampalataya eh. Kaya willing siya magsakripisyo na kahit pa niya. Kasi alam niya, mapapalitan. Video. Kung ito
wouldn't be for Satanas, kung hindi po siya natugso, hindi po magkakasala sa inyo. Ang sinabi ni Serge, iduduktok ko siya ron na sa 5,000 na yon, kung isa siya sa kasama ron, kung isa siya sa kasama sa 5,000 na papakainin ni Yahweh, magiging fair si Yahweh kasi na pati yung masamang tao, papakainin niya rin. Pero merong naniniwala ron sa 5,000. Di siguradong may naniniwala ron. Pero yung magpapakain is si Yahweh mismo. So pwede siyang mabago kung si Yahweh mismo magpapakain sa kanya ng biyaya. Pwede magbago lang. Magbabago kasi si Yahweh yung nagpakain sa kanya. Paano siya magbabago? Kasi una, ano ba muna yung hypocritical Pharisee na yan? Yung sinasabi sa hypocritical Pharisee na yan, yan yung mga taong, kumbaga yung values and yung morals nila sa buhay, totally off. Kasi, as given dyan sa description, ano ba yung description ko? But as given dyan sa description, parang ginajudge niya yung everyone but himself. So, from that, ano ba yung makikita natin dun? Since sinabi na judging everyone but himself, ano makikita natin na deadly sin doon? Ano yung pinaka-main deadly sin doon? Diba yung pride? Yung pride, yun yung pinaka-ayaw ni Yahweh. So, paano mo masasabi na oo, pasok pa rin yung pagpapatawa doon. Pasok pa rin yung pagpapakain doon. Pero kasi, hindi mo clear kung bakit siya papakainin. At saka, saan mo gagaling kung bakit siya papakainin? Bakit siya biglang sasama sa 5,000 na taong yan? So, pumasok ulit yung kasalanan na niligtas ni Noah na sinasabi niya kanina. Tapos, yung sa Pariseo, na kaya nga si Yahweh bumaba para sa makakasalanan tao. So, which is, makasalanan yung Pariseo na kaya dapat bigyan ng biyaya ni Yahweh. Pupuno daw sa anak ng kahihiyan. Ang critical dito, yung sinasabi niya sa huli, no? At siya'y makikibahagi sa mana ng magkakapatid. Kasabi na to kanina, no? Na yung konsepto ng pagdating sa magkakapatid, dapat na-mention ni Papa Bongbong na dapat pantay-pantay. Yung panahon po ngayon, hindi umulan, hindi maputik, walang kaguluhan. Yun po, ang may gawa po na si Yahweh po, siya po yung nagdesisyon na maganda yung panahon ngayon, walang putik, di nadudumi yung mga paa natin. Lumakad ka sa desisyon ni Yahweh na papuntang Sabat. Kasi kung doon ka dumaan sa sarili mong desisyon, sa sarili mong laman, sa sarili mong kagustuhan, kung doon ka dumaan, pwede may mangyari sa'yo, pwede may mangyari sa'yo na masama kasi nga, mas pinili mo yung sarili desisyon mo. Yung mga unang na-aral natin nung bata pa tayo sa magulang natin, tinuruan tayo tumawid ng kalsada. Ano ba yung tamang pagtawid ng kalsada? Di ba, unang tingin sa left, tapos sunod sa right, bago tayo tumawid. Siyempre, kapag hindi ka tumingin, baka sakaling iso tayo, kaya kapag na tayo ng mga sasakyan. Kapag di natin sunod yung mga ganung simple instruction, maaari tayong may kakasabi ko yung matamaan, aksidente, o anumang trahedyang mangyari sa atin. Dapat kapag tatuwid tayo, minsan kapag tumatuwid tayo, yung tamang daanan, hindi natin tinutunan. Lalo-lalo na kapag yung mga, alam niyo yung mga tulay po, di ba? Minsan nalalayo. Tapos sa mga gitnang walang pedestrian, may nakalagay ito, yung wheel lang daw tumatawid doon. Minsan,
ang inaano natin, parang mas madali na tumawid doon, kaya mas pipiliin na natin doon. Tapos lalo na, uulan, mainit, tapos ang dami pang tao. Question sa ano, no, so siguro sa lahat. Pagdating doon sa tabernacle natin, nagaganap kasi ito taon-taon. So, tanongin kita, Sarah, ba't ba gusto natin matapos? Kasi naniniwala ako na yun nga, maliban, dahil din na nasa kautusan niya na ganapin natin yung mga kapistahan niya, naniniwala kasi ako na meron siyang pagkakaroon sa'yo na biyaya. At saka yung pakiramdam, kasi diba, pag nilulook forward ko talaga palagi yung tabernacle, kasi kung saan nabubuo kami, hindi man buo, pero the least kasama ko pa rin yung mga kapatid ko, yung mga pamangkin ko. So yun, kahit na umaharap kami sa problemang magkakapatid, sa pamilya, ganyan, pero andun pa rin yung pagkakaisa namin bilang gusto namin na may tawid. Talaga yung sabi nga din ni ate, wala na sa amin yung laban eh. Kumbaga yung itinatawid na namin yung mga bata. So, thank you. Must be strong. I may not be with you, but you got to hold on. There's a sea in time. I know we'll show them together, 'cause you'll be in my heart. Believe me, you'll be in my heart. I'll be there from this day on. Just look over your shoulder. Just look over your shoulder. I'll be there always. Pagod na. Tapos yung syempre yung energy natin hindi kasing lakas kagaya nung nasa first day ka, nasa second day ka, lalo na yung mga nagigip, no? Dami ko nakita yung tutulong-tulong sila ng magbuhat. Tapos yung syempre yung ilang tumatakbo sa kabilang tent para mag-blender ng tulog, para mag-asikaso. So gaya nga po nung sabi ni Kuya Amber, ilang oras na lang matatapos na natin siya. So sana wala pong bibitew, sama-sama tayo dito sa loob ng kampo, sama-sama tayo sa loob ng bulwagan na pinagkaloob po ni Yahweh sa atin para sa pistahan natin ngayon. So, bawat isa po siguro sa atin merong kadahilanan bakit tayo nagdaraos ng tabernacle. Siguro sa mga bata, hindi pa ganun kabigat. Siguro doon na lang sa mga magulang. Siguro meron tayong bagay na ipangako. Meron tayong bagay na gustong alisan, no? Na sitwasyon. Halimbawa, meron tayong kanya-kanyang problema, kanya-kanyang dahilan kung bakit sinisikap nating magtiyaga despite na mahirap yung kalagayan po natin. So, yung bagay po na yun, kaya yung tema po, pagtawid, nakapaloob doon yung salitang scarred.
angat natin ng spiritual, kayang pagalingin ng aral eh. Kaya lang, yung bagay na pinagdaanan mo, aminin natin o hindi, matanggap mo man yun, pero mag-iiwan ng marka yun sa puso mo. Tama ko ba? Mag-iiwan siya ng something na, sabihin natin pekla. Ngayon, dadating yung time, matitrigger yun, pwedeng magbukas yung sugat ngayon na gumaling. So yun yung something na sinisikap po nating alisan yung bawat isa sa atin ngayon. Kasi hindi po talaga mawawala yung sugat o yung peklat na sinasabi pag sinisikap nating magtuwid. So yung kaya yung sinabi ko yun, ang ano namin is yung part ng pagtawid. Ngayon nasa dulong party tayo ng tabernacle o nasa huling kapistahan na tayo. Ano yung natawid natin mula sa Passover hanggang ngayon? Ang pinaka-papatungkulan natin dito is ano yung nakuha natin ng Passover na naidala mo ngayon sa tabernacle. Gets mo ba? Kung ano yung bagay na nabigay sa'yo, ano yung nahanap mo, ano yung aral na nakuha mo yung tabernacle, yung Passover na naidala mo ngayon sa tabernacle. Aral dun sa Passover. Ngayon, ang goal mo is madala siya ngayon sa tabernacle. Lahat ng kapistahan mula una hanggang dulo na puntahan natin, ano, nakuha ba natin yung aral wala doon? Ibibigay siya ng paalala. Kay Yahweh ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya ay iyong kalalanin at itutubig mo niya ang iyong mga landasin. Tinuturuan pa tayo ng katiyakan sa buhay sa gitna ng mga pagsubok. Si Yahweh ay tumugon sa atin at magbigay ng kaluluran. At pagtitiwala kay Yahweh ay ang talatang ito ay naghihikayat sa atin ng magtiwala kay Yahweh at sa kanyang pag-ibig sa atin. Armor of Yahweh. Book and verse where you can read the armor of Yahweh. Book and verse. Kasama yung sitas. Name the book and the verse where you can read the armor of Yahweh. Efeso chapter 6 verse 10 to 18. Efes na is the Hebrew word for love. Timer starts now. Medium yan, 1 minute. Okay, 10 points each. New question. Sabi mo, new. Maybe na kami. Ang tanong, base dun sa Superbook na pinanood nating video, if the universe is all of its material, one thing dependent on the thing before it, then what would be false to assume? 40 points. Hindi, tama yung sagot niya eh. Levi. Yeah. Levi. So, pareha silang nakakuha ng tamang the peacemakers or they blank. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y blank. O sige.
nararamdaman mo sa last great day? Ano po, masaya po kasi naitawid natin siya. Simula nung Passover, syempre marami pong nagbago simula nun. Marami pong pinagdaanan habang lumalakad po yung panahon ng kapistahan. So, masaya po kasi ayun, natapos natin ng buo pa din. Okay, salamat. Masaya at saka maraming revelations, maraming mga obstacles, pero nandun yung acceptance at saka yung hopeful na moving forward, magiging okay ang lahat. Challenging, pero yun, we will be surviving the next time around. Okay po? Ako din. Ayan, kaya pa, sige po. Ito yung pinaka-happy kong sa Bernacle. Bakit po? Bakit daw po? Bakit? Alam na ni Israel yun. Yes, napaka-emotional. Sige po, damat po, Reggie. Tsaka ano yung masasabi mo sa Bernacle? Tsaka last great day? Masaya po! Sobrang saya! Yun lang? Opo! Para po sa experience na to, masaya po siya. Kasi po, kahit kami lang dalawa ni Basha, meron naman po kaming mga tita dito na ready pong kumalinga and umaraga po sa amin. Like, support po namin yung isa't isa. So, ayun po, mas napatatag po namin yung bond sa isa't isa kasi parang nagkakaisa na sa mga gawain po rito. Like, yung mga aral po na binibigay, nagkaka-brainstorming na po kami. Ayun po, kahit dalawa lang kami ni Basha, nakaya naman po na na-survive naman po tong technically 4 days na pagsistay here. Yeah. Merong mga ulan and mainit, pero parang hindi siya a big deal for us na. Yan lang po. Kana. Masaya na malungkot po kasi kami dalawa nga lang po ni ate. Wala po kaming kasamang na magulang po namin talaga dito, and happy po kasi po meron pong mga taga-ibang lugar at dito po yung mga relatives namin na kinakausap kami, sinusuporta. Sige, Ate Maan, ano yung masasabi ng Bernacle? Sobrang amazing, masaya. Sobrang saya. Salamat. Ate Didit. Hindi, bumibili lang. Ate Didit. Sobrang saya. Salamat sa lahat, sa mga sa bawat member ng kongregasyon. Shalom sa lahat. Sarah? Hello, ayun, grateful and very thankful din sa binigay na pagkakataon sa ganitong kapistahan naman niya. Sa pagbubuo. Habulin mo ako, mapahabol din ako. Salamat po. Sobrang saya, nagkakaisa lahat. Okay lang ngayon natin dito. Iba yung saya ngayon na solid. Despite na may mga pagdadaanan, kagaya ng natin, tiwala lang, yakbang mo lang, maniwala ka at tinanggap mo lang. Sa Bernacle, overwhelmed, emotional, wala, nakakatuwa lang kasi bigla makita. Lalo na yung kanina na nag-harvest tayo. Parang nakakatuwa talaga per family nakikita. Ako nakabot ako kasi kagaling ko lang sa work. Kagaling ko lang sa work yun. Masaya, nakaabot ako tapos nakakagalak even though medyo nakapagod kasi malayo-layo, pero masaya. Tsaka kahit na pinaparamdam nyo na parang uulan ka, alam mo uulan, pero hindi umaaraw. So, ibig sabihin parang tiwala lang na Masaya! Alam, kulang na lang sa kwenta mo. Yun na lang. Very happy. Baka naman yung pumalan. Ha? Yung pangaramdam yung pumalan. Gusto ka na lang. Kaya para sa akin kasi yung last great day, culmination yan pero temporary yan. For 1 year lang. Pero marami pang darating. Kasi nung pinanganak tayo, nung sa Genesis, sabi hinihan tayo ng buhay, yun yung panahon ni Yahweh ng pagbibigay buhay sa atin. Pero yung paglakad natin sa mundo, sa pantao, eto yung magbibigay buhay sa atin. Ang kapistahan. Kasi yan yung bubuo sa pagkatao natin. Masaya, nakakagalak. Kasi andun yung excitement ng first timer Yung experience ba na siyempre para nakakagalak din. Pinagpondo ko naman yan, sana makaatin ako. Nawa naman. Pagpapasalamat ako at nilog sa amin. Makapaggalo no matter what happens. Ako naman yung akin.
Itong naramdaman ko, ito yung pinaka siguro maganda na lahat ng mga tao na hindi magkaka-close dati ay ngayon nag-uusap na. At masaya kasi lahat sila nagkakaisa-isa na yung mga tao dito na tapos sa problema sana tuloy-tuloy tayo sa paghakbang dun sa pagtawid natin sa pagbabago. Ito na po yung huling araw na matatapos na po yung tabernacle natin. Nalungkot na ako kasi meron po mga nawala, pero meron mga bagong pumasok sa tabernacle. Masaya rin po kasi po nagsama-sama po ulit tayo kahit kulang o kaya may naiisip po na problema. Sana rin po malagpasan natin kasi maayos natin yung mga problema. Mas malakas ang isang pananampalataya o yung isang group kapag sama-sama. Parang isang stick na pag pinagsama mo, tinaray mo sirain, hindi siya bigla-bigla masisira. Punong-puno ng pagpapasalamat, saka po ng pag-asa yung nararamdaman ko. Pero po, ngayon pong matatapos na muli ito, meron naman tayong panibagong hakbang na tatahakin. Sana po yung mga natutunan po natin ngayon, mga nakuha natin, magkaroon po ng marka sa atin. Mas mapagsumikapan pa po natin mamuhay ng mas better pa kaysa po sa dati nating pamumuhay na nilakad natin. Bigyan ng pasalamat na nakapunta kayong lahat na nagstay at gusto ko i-analyze natin yung tabernacle ngayon. Kagaya ng ginawa sa mga bata. Ano yung pinagkaiba yung tabernacle last year sa ngayon? May mga bagay na problema pinagdaanan, pero ang magandang part doon is nakatayo pa din tayo dito. Kung paano nyo sinusunod ang inyong mga magulang, magpasunuran din kayo magkakapit. Mula parami hanggang bunso. Hindi mahalaga kung sino pinakamatanda at sino pinakabunso. Ang mahalaga, magkasama kayo. Kapit kamay. Okay, sa mga nakikinig, tayo ulit matatapos. Uulit-ulit ito. Pero gaya ng pinupunto natin, kung ano man yung mga bagay po na nakuha natin, wag po natin bibitawan. Isang tabi muna yung mga bagay na hinahawaan natin, na hindi naman dapat natin hawakan. Kasi po, ang tabernakulo, ang pagkaka-introduce sa aking papa. Ito yung panahon na nagsasama-sama yung mga pamilya. Sa lahat ng nag-participate, kumilos para maitaos po ito. At syempre, salamat po kay Yahweh dahil sa kabila ng pagiging makasalanan nating lahat, hindi niya pa rin tayo pinapabayaan. So, kapit lang. Asahan ninyo, hindi tayo mapapagod, hindi tayo magsasawa gawin itong mga bagay kasi ito yung kapaki-pakinabang para sa kaluluwa natin. No? Para po sa buong kongregasyon na despite ng pinagdaanan na itawid natin sa abot ng makakaya natin kahit medyo kulang yung kapasidad natin, no? Nabuo natin yung kapistahan po niya. Ito, kasama ko na yung mga elder ngayon, hindi na po ako nag-iisa, hindi ka mukha dati, nag-iisa ako eh. So, yung pong sinimula natin sa Boni, going to Balot, Batangas, sa may Quezon, so lahat po yan, pasasalamat, effort, umabot tayo sa ganito. Ano po yung naramdaman nyo po sa buong tabernacle last day? Pagod at saya para sa last day. Salamat. Tabernacle at last day. Siyempre, masaya na
taon-taon nakakaganap tayo. Kahit na maraming pagsubok, maraming nagawang mga kasalanan, na masaya na lagi na tayong pinahihintulutan na makatapos. Run fast for your mother, run fast for your father, run for your children, for your sisters and brothers. Leave all your love and your lonely behind. You can't carry it with you if you want to survive. The dark days are over now, the dark days are done. Can you hear the voices? Here they come. Karamdaman niya sa buong Tabernacle at last day. Karamdaman? Apo, na na-feel. Ay, di ba? Na-feel pa rin. Isa pa! Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Reach out, touch what was once just in your imagination. Don't be shy, it's alright if you feel a little trepidation. Sometimes these things don't need explanation. If you want to view paradise, simply look at them and view it. Somebody to hold on to, it's all we really need. Nothing else to it. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin, traveling in the world of my creation. What we'll see will defy explanation. If you want to view paradise, simply look around and view it. Anything you want to do it. Want to change the world, there's nothing to it. There is no life I know